Isang mapagpalang gabi po mga kapatid at welcome po sa ating pong online Bible study at welcome din po sa mga kapatid natin sa ating pong Facebook. At ngayon po ay mag-start na po tayo sa ating pong pagtitipon po ngayon sa pamamagitan po ng mga pagpupuri at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan po ng mga awitin. Awitin po natin ang Sa Lupang Mataas. Marahil ay patulong po tayo kay Brother Norman upang i-play po ang ating pong mga recorded hymns po. Bawat araw, isang taas, dalangin ko'y walang likha. Diyos sa langit ay ilipan, buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa hanggang sa langit ayaw kong laging may takot at alinlangan ang loob. Kung ang iba'y diyan tugtog, ang nais ko ay tumayo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas hanggang sa langit tumakas. Ang aking ibig tirahan, itaas na sa libutan, kahit tukso'y dumagsama, pag-asa ko'y di bubuwan. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas hanggang sa langit tumakas. Ang karurukay nais ko na maabot hanggang dulo, hindi magtutugot ako hanggat di mapagkay Kristo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas hanggang sa langit tumakas. Pray po ang Diyos sa ating pong inawit at ngayon po tayo po ay manalangin at tingin po natin kay Brother Norman po. Pangunahan po tayo sa opening prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka po namin at lubos po na pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong gabi na inyo pong pinagkaloob po sa amin ng panibagong pagkakataon pong muli sa kabila po ng kami po ay hindi po magkakasama po physically, ay patuloy po na pinagkakalooban niyo po kami ng pagkakataon po na malaya po namin na mapag-aralan po ang inyo pong mga salita. At ang dalangin po namin sa oras po na ito ay pangunahan niyo po kami
lalo't higit po ang anak niyo po na gagamitin po na maghahayag po ng iyong pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng iyong pong banal na espiritu upang mahayag po ang iyong pong mga salita ng naayon po sa inyong pong kalooban. At nabayan niyo po kami at ingatan po sa amin po mga pansamantalang tirahan po at nawa ganun din po ang internet connection po nawa ay maging malinaw po, maayos po upang maging pagpapala at malinaw po namin marinig po ang inyong po mga salita. Sa inyo po namin po lubos na pinagkakatiwala ang buong oras po na ito at ang lahat pong ito ay aming pong sinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po sa kapatid sa panalangin. Kung akin pong titignan, halos kompleto na po tayo dito po sa ating Google Meet. Kaya nang sa gayon, mas marami po tayong oras sa pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. Ay ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan sa pag-aaral po natin, sa pagpapatuloy po natin. Ibibigay ko na po kay Brother Wilson sa ating pong tagapagturo. Ton, baka pwede ka pang magpaawit. Wala pa kasi sila, halos parating pa lang sila yung iba nating mga kapatid. Sila Sister Kay kasi on the way na, nandyan na sila. Patrice, magkakasama sila para makapakinig din sila. Sige po, Brother Wilson, maraming salamat po. At kagaya po na nasabi ng ating kapatid, tayo po ay muli pong umawit po. Awitin po natin ang palasyo sa kaitaasan. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit ay naghihintay nakaharian itong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad saklap. Walang sarili, tirahan tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira
palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit at marahil po ngayon ay mag-start na po tayo sa pag-aaral po natin. At muli po ibibigay ko po sa ating tagapagturo kay Brother Wilson Gutierrez po. Okay, magandang gabi po mga kapatid. Siguro bago ako dumako rito sa ating pag-aaral, paalala lang sa mga nag-MC sa atin, either online or sa ating pong mga face-to-face. Maganda po na i-consider din po natin yung ibang mga kapatid natin, lalo na pagka nakikita natin na sila naman ay mga regular na nag-attend, sila ay regular na nakikipag-join sa ating online. Siguro maging aware tayo sa ganung bagay. Malaking bagay kasi yung sila ay sumusubaybay din dito sa ating aralin, lalo na dito sa ating online Bible study na meron tayong series lesson. Kaya umingi pa ako ng ilang awit dahil alam ko meron pang mga kapatiran na regular naman silang nakikinig pero wala pa sila at marahil ay minsan din ay kailangan natin i-consider yung nahihirapan din minsan yung pag-join nila dito sa ating online, no? Depende kasi yan sa dating ng ating internet. Kaya reminder lang para sa mga susunod, kasi kahit sa Valenzuela ganyan ang ginagawa namin, nagbibigay kami ng konting palugit at nakikita natin na nagiging maayos yung ganon at lahat ay nakakapagpasimula sa pag-aaral. Sige po. Ngayon po ay dumako tayo sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Aklat ng Kolosas. At kung di ako nagkakamali po, noong mga nakaraan ay tinalakay natin ang may kinalaman sa sangbahayan, yung household, no? At nakita natin na maraming mga sabihin nating katuruan, advice si Apostol Pablo tungkol sa mag-asawa, sa mga anak, relasyon ng magulang at mga anak, at binigyan din niya rin yung mga kasambahay, o yung mga alipin o yung kanilang mga kasambahay. At ngayon po tayo ay magpapatuloy dito sa chapter 4, simula po rito sa verse 2. At hanggang siguro dito sa verse 6 o verse 6, yan. At ito po ay aking babasahin. Ganito po ang ating mababasa. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Na tuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito'y may mga tanikala ako. Upang ito'y aking mahiyayag gaya ng aking nararapat na salitain. Magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas na inyong samantalay ng panahon. Verse 6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may magkalasang asin upang inyong maalaman
kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo ay manalangin. Let us pray. Ama, salamat po sa patuloy na pagkakaloob niyo po sa amin ng oras, pagkakataon, upang kami po ay makapagpatuloy sa aming pong pag-aaral sa iyong mga salita. Salamat po, bagamat kami po ay magkakalayo physically, kami po ay pinag-iisa mo, pinagbubuklod mo, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo na sumasa amin, na siya pong tunay na nagbibigay ng kaliwanagan sa aming mga puso't kaisipan upang ang iyong mga salita ay lubos po naming maunawaan at tunay na maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. Pagpalain po ninyo ang oras na ito at nawa po ay pangunahan mo po kami sa mga sandali pong ito. Pagpalain mo po ang bawat tahanan at patuloy po namin inilalapit din po ang mga kapatiran po namin na hindi po namin nakasama sa gabing ito sa aming online Bible study. Nawa po through Facebook ay masubaybayan din po nila ang aming pag-aaral na ito sa aklat ng Kolosas. Ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Katulad ng aking nabanggit ay ngayon ay darako tayo dito sa napakaikli na mga talata na ating binasa, pero sa aking palagay at sa aking tingin ay punong-puno ito ng mga katotohanan, kayamanan ng isang mananampalataya. Sinimulan ni Apostol Pablo ang chapter 4 verse 2 tungkol sa panalangin. Kaya kung titignan natin ay binigyan niyan diin kahalagahan ang panalangin. Marahil ay alam ni Apostol Pablo kung gaano kahalaga ang panalangin. Ayon dito sa kanyang pahayag sa mga taga-Kolosas, sabi niya sa verse 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Manatili kayong palagi. Sa ibang salin, ginamit niya, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Hindi kaila sa atin na ang nais na tinutukoy ni Pablo sa pananalangin dito ay yung masikap, no? Yung itinatawag na persistent and dedication sa panalangin. Yung salita kasi po na continue o yung sinabi niya rito sa Greek word, ginamit po yung salitang proskartereo, na ang ibig sabihin po nito ay debosyon, no? Patuloy, at nangangailangan ito ng attentiveness. Mahalaga po na mabigyan din natin ng kaunti itong sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang tingin ko dito sa sinasabi ni Pablo na continue in prayer, manatili kayong palagi, hindi niya lang sinasabihan na tayo ay maging masikap sa pananalangin,
kundi binibigyan niya ng pagpapahalaga ang panalangin. At ganyan din ang sinabi niya sa mga sumunod na sinulat niya sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 17. Ginamit niya yung salitang walang patid. At ang ating Panginoon sa Lucas 18, versikulo 1, ay pinaalala rin ng ating Panginoon ang kahalagahan ng pananalangin, no? Yung consistent o yung patuloy. Alam niyo po, habang pinagbubulay-bulayan ko itong mga bagay na ito na tinuran ni Apostol Pablo, tinuran din ito ng ating Panginoon, yung salitang continue, patuloy. Tama po yung sinasabi ng marami na ang panalangin ay parang paghinga. Sa atin, nung ako'y bago-bagong mananampalataya, yun yung isang bagay na narinig ko sa isang tagapagsalita na sabi niya, ang panalangin ay parang paghinga. Paghibik. Yun yung, although yung word na paghibik, paghinga. Ibig sabihin po, yung paghinga ay patuloy. Sapagkat kung ito ay titigil, mawawalan tayo ng buhay. Ganun po ang pananalangin. At yung iba sinasabi nila, kailangan daw ang panalangin is maging habitual. Parang kasama siya sa daily life ng isang believer. Ang pananalangin. Ang palaging pananalangin. Ang ganda rin nung nabasa ko tungkol sa bagay na ito na ang panalangin ay sabi niya, prayer is not occasionally. Dapat ito ay parang paghinga. Kailangan natin ito sa araw-araw. Pinialin tulad niya yung sa isang building daw, mayroon daw na naka-box and naka-glass na fire extinguisher na sinasabi roon na basagin kapag kinakailangan. Parang ganon. Hindi raw po ganon ang prayer. Hindi po ganon ang panalangin. Ang sinasabi ni Apostol Pablo rito na tuloy idalangin o manatili kayong palagi sa pananalangin, ang ibig niyan sabihin ito ay hindi occasionally. Ito ay kailangan maging bahagi ng pamumuhay Kristiyano. Actually, sinabi niya rin yan dito sa Filipos o sa Efeso, Efeso Kapitulo 6, talatang 18 hanggang 19. Sabi niya, magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. At sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita ng pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Kaya sa buong panahon. Kaya yung continue in prayer, hindi lamang po na ina-advise ni Paul ang mga taga-Kolosas na palaging manalangin, kundi bagkus ipinapaalala sa kanila na ang pananalangin ay bahagi ng buhay Kristiyano.
Kaya napakahalaga po nito. Kaya nga po mahalaga sa mga simpleng yung pagkain natin, yun, tayo ay nananalangin. Paggising natin bago tayo matulog, pag may ginagawa tayo, pag mayroon tayong pinaplano, mayroon tayong gustong simple na gawin, meron tayong gustong bilhin, meron tayong mga bagay na kinakailangan ng panalangin. At dito sa kanyang tinuran, ang panalangin ay hindi lang talking, kundi watching. Kasi sabi niya dito sa verse 2 ng chapter 4, continue in prayer and watch. Yung watchful, sabi niya, being watchful in it, sabi niya doon sa ibang salin. Ang ibig sabihin, kailangan tayo ay alert. Yan, spiritually alert. Kaya napakalaga ng pananalangin na tayo ay spiritually alert. Yun yung ibig sabihin ng watchful. At sa Marcos 14:38 ay binanggit din ng ating Panginoon ang bagay na yan. Ang sabi niya, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin. Watch ye and pray, lest you enter into temptation. Napakahalaga po niyan. Ang ibig sabihin niyan ay kailangan tayo ay masigla. Tayo ay gising ang ating diwa, ang ating espiritu. No, sa ating pananalangin. Sapagkat sa ating pananalangin, maaaring gumawa ang kaaway. Kaya nga sa panahon nila Nehemiah, sa Nehemiah chapter 4 verse 9, napakalaga ang isang halimbawa nito na makikita natin na sa kanilang pananalangin, ang sabi niya, sila'y nagbabantay. Ngunit kami ay nagsisidalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi dahil sa kanila. Dahil alam natin na sa pagtatayo nila ng pader ay mayroong mga tumutuligsa at mayroong mga umuusig, mayroong mga kumukontra. Kaya tandaan natin yan sa ating pananalangin. Kailangan natin ng spiritual alertness. Sapagkat parang kamangyan yan o yung incense na kailangan mainit, sinusunog, kailangan ng apoy para ang usok niya ay makarating doon sa ating Panginoong Diyos, sa trono ng Diyos. Yan yung gustong sabihin ni Apostol Pablo nang sabihin niya na continue in prayer and watch. Sapagkat maaring may mga distraction, may mga pwedeng sabihin natin na lalo na kung tayo ay parang tinatamad pagka tayo ay nananalangin. Kaya dito sa sinasabi ni Apostol Pablo, napakahalaga na makita natin yung konteksto niya dito nang sabi niyang manatili kayong palagi sa pananalangin. Tumutukoy ito hindi lang sa continually prayer, kundi pinapayuhan niya, pinapaalala niya
sa mga taga-Kolosas na ang panalangin ay bahagi ng pamumuhay Kristiyano. Sabi ko nga, para siyang paghinga. Kasama siya sa buhay Kristiyano. At napakahalaga na sa pananalangin ay spiritually on fire tayo. Kaya po, alam natin pagka yung spiritually weak talaga is minsan tamad manalangin, minsan nga nakakalungkot siguro merong mga hindi nananalangin. Hindi natin pwedeng sabihin hindi sila mga believer. Sila ay believer. Pero dahil sila ay cold, no, malamig sa pananampalataya. Kung nananalangin man sila, matamlay ang kanilang pananalangin. Kaya isang bagay ito na pinaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Continue in prayer and watch. At in the same, sabi niya, with thanksgiving. Pasasalamat. Ang pasasalamat ay napakahalagang sangkap sa pananalangin. Sabi nga sa Pilipos 4, talatang 6. Sabi niya sa Pilipos 4, talatang 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yan, isang napakahalagang sangkap ng sa pananalangin ang pasasalamat, sapagkat ang pasasalamat ay tanda ng ating pagtitiwala sa Diyos at pagbibigay ng gratitude, sapagkat alam natin na ang Diyos ay tutugon sa ating panalangin, whether it is yes, no, or wait. Ang mahalaga, alam natin na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. At alam natin na ang tugon ng Panginoong Diyos ay laging para sa ating ikabubuti. Minsan hindi yung expected natin. Sabi nga niya, my ways is not your ways. Minsan yung iniisip nating maganda sa atin, hindi pala yun yung nais ng Diyos para sa atin. Kaya napakalaga na laging ilakip natin ang pasasalamat sa ating pananalangin. Kaya dito sa pinag-aaralan natin, no, pinapakita rito na ang panalangin ay bahagi ng ating pamumuhay. At sa ating pananalangin, napakahalaga ng ating spiritual alertness, nang sa ganun din ang kalooban ng Panginoon ang siyang ating maidalangin, hindi yung kalooban natin. At napakahalaga na tayo ay sabihin natin na mainit ang ating pananalangin, yung masidhi ang ating pananalangin. Isang bagay yon na ipinapakita rito ni Apostol Pablo, yung at higit sa lahat, yung pasasalamat. Kaya bilang summarize siguro dito sa mga unang talata na ito, pinapakita rito ni Apostol Pablo na prayer should be a lifestyle and active alert and grounded in thankfulness. At ito ay nagre-reflect sa ating pagtitiwala sa Diyos at sa ating pagpapakumbaba sa Kanyang kapangyarihan. At yan ang nais ni Pablo, yung makita ng mga taga-Kolosas tulad din ng kanyang mga payo sa mga ibang aklat niya, sapagkat alam ni Apostol Pablo
ang kahalagahan ng pananalangin. Pero binigyan niya lang ng diin dito yung hindi lang yung kahalagahan, parang dinefine din ni Paul what is prayer. No, yung why prayer is important. At kung itutuloy natin, ang sabi rito sa verse 3, sabi niya, natuloy, idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito'y may mga tanikala ako. Alam naman natin na ito ay isang prison epistles ni Paul. At ang isang bagay na makikita natin dito, na sa pag-evangelize, hindi mo pwedeng i-separate yung prayerful and evangelization. The effective evangelism, ang epektibong pag-ebanghelyo ay nangangailangan ng maraming panalangin. Personal prayer, and ako, ang nakikita ko rito, ang partnership sa prayer ay walang iba kundi ang iglesia sa Colosas. Ang tinutukoy niya rito, sabi niya na tuloy idalangin din ninyo kami. No? Ang sinusulatan niya rito ay ang local church sa Colosas. Meaning, napakahalaga ng panalangin sa pag-evangelize. Although si Paul, alam niya, siya ay nakakulong, pero alam naman natin na sa kanyang pagkakakulong ay mayroong, sa pag-aaral natin sa aklat ng Epeso at Pilipos, may mga kaluluwang naligtas. Ang mga bantay doon sa pretoryo o ang bantay doon sa kanyang kulungan ay may mga naligtas. Kaya inseparable po yan, no? Yung effective evangelization is needed prayer. At anong klaseng prayer? Yun nga yung yun sinasabi ni Pablo na kailangan ay hindi occasionally. Dapat bahagi ng ating pamumuhay yun. Yung pananalangin sa mga humahayo tulad nila Pablo at ng kanyang mga kasama para buksan ng Diyos ang pinto. Alam naman natin yung pinto ay opportunity. Napakaganda nito, no? To evangelize is God-given opportunity. Open doors yun. Alam naman natin yung open doors na ito na sinasabi ni Pablo, no, na sabi niya na buksan sa amin ng Diyos ang pinto. Kasi alam natin na ang Diyos ay nagsasarado rin ng pinto. Alam natin yung journey nila Paul. Merong mga bagay na gusto nilang puntahan, pero sinarado ng Diyos ang pinto. Kaya, yung to evangelize, yung tayo ay makapag-witness, yung tayo ay makapag-evangelize, either it is one-on-one, collectively, it is an opportunity. It is God's given opportunity. Tandaan natin po yan. No? Minsan kahit gustong-gusto natin, pagka kinlose ng Panginoon, minsan wala tayong magagawa.
Pero isang bagay ang gusto ko na makita natin, na ating samantalahin yung pagkakataon na ang Panginoon ay nagbubukas ng pinto. Nagbubukas ng pagkakataon para ating maibahagi ang salita ng Diyos. Siguro magbukas tayo ng isang talata sa unang Korinto. Ang maganda kay Pablo, hindi niya ni-request yung mabuksan yung bilibid o yung kulungan niya, no? Ang panalangin niya ay mabuksan ang opportunity to preach the gospel. Sabi sa 1 Corinthians 16 verse 9. Sabi po rito, sabi ni Pablo, sapagkat sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at ang mapakinabangan at marami ang mga kaaway. Napakaganda. For a great door and effectual is open unto me. Sometimes, ito yung katotohanan na pagka nagbibigay ng open doors ang Panginoon, mga pagkakataon, alam natin ang lahat gusto ng Panginoon ay maligtas. Pero sabi niya, and there are many adversaries. Maraming mga hindrances, maraming mga kaaway. Although ang tinutukoy dito, yung mga Hudyo na sumusunod kay Pablo, yung mga nagdadala ng maling aral, pero in spiritual, merong adversary. Minsan yung sarili natin. Ayaw natin i-grab yung opportunity. Ayaw nating lumabas dun sa tinatawag nating comfort zone. Ayaw natin na kung minsan na sabihin natin na i-grab yung pagkakataon na ito. Minsan ang nagiging enemies natin ay ang sarili natin. Minsan ang sanlibutan, dahil yan yung mga mahigpit na adversary ng isang Kristiyano. Every opportunity, when God opened the doors, tandaan natin, lagi yan na mayroong adversary. Ibig sabihin, it is an opportunity hindi lang to share the gospel, but to suffer in the gospel. At yan yung sa akin ding karanasan, kung minsan ay totoo yun, na kung minsan pagka ayaw mong mahirapan, minsan ay hindi mo na itutuloy yung mga opportunity. Pero tandaan natin, kapag ka mayroong opportunity, mayroon ding itong pananagutan. At dito makikita natin na sa pag-iebanghelyo, katulad ng aking nasabi, kailangan talaga yung prayer. Even Paul, nakita natin, wala na sigurong titibay pa sa pag-iebanghelyo kundi si Apostol Pablo. Pero sa kalagayan niya, alam niya na kailangan niya, kahit siya ay apostol ng Panginoon, kailangan niya ang panalangin. Hindi lang siya, kundi ang kanyang mga kasama. Sabi niya, tuloy idalangin din ninyo kami. Meaning, yung prayer po natin is continually bahagi ng buhay natin, at sa pananalangin natin,
huwag natin kalimutan na ipanalangin ang mga humahayo para sa pag-ebanghelyo. Para magiging tinatawag tayo na mission partner in prayer. Kaya minsan kasi, sabi nga, pagka tayo ay nakabahagi sa pananalangin para sa pag-iebanghelyo, nagiging partner tayo sa pag-evangelize. Partnership yon, no? Kaya ang nakikita natin dito, malaking bagay ang panalangin. At kung tayo ay nakakabahagi sa pananalangin, sa paghingi o sa sabi nga, no? Kung minsan tayo rin ay nagiging bahagi ng kasagutan. Hindi malayo yon na yun ang tinutukoy dito ni Pablo na ang panalangin ay bahagi ng buhay ng mga taga-Kolosas bilang mga Kristiyano, at sa kanilang pananalangin, huwag nilang kakalimutan na ipanalangin ang paghayo o ang pag-iebanghelyo. Kaya nagiging partner sila. Sabi nga sa pinag-aralan natin sa Pilipos, tayo ay nagiging fellow partners in evangelization. Yung tayo ay nagpe-pray, hindi occasionally, hindi pagka may prayer meeting lang. Doon natin na pagpe-pray yung pag-evangelize ng church, kundi sa everyday life natin, nagiging bahagi ito ng ating pamumuhay, yung hindi lang yung mga personal natin, ang ipinapanalangin natin, bagkus ipinapanalangin natin yung tinatawag na intercession prayer. Ipinapanalangin natin yung iba para nang sa ganon, ang sabi rito ni Pablo, sabi niya, tuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita, yung opportunity, upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo. Ang tinutukoy dito ay ang ebanghelyo. Ito ang tinutukoy na hiwaga dito. Ito'y walang iba kundi ang gospel. Siguro, tingnan natin sa 1 Corinthians din, chapter 4, verse 1. Ang sabi sabi niya, ipalagay nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. At sa Efeso Kapitulo 3, talatang 4, ano ba itong tinutukoy na hiwaga? Sabi niya, sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtalastas ang aking pagkakakilala sa hiwaga ni Kristo, na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Ito, ano yung hiwaga? Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kaya ang hiwaga na tinutukoy ni Pablo ay ang ebanghelyo. Pansinin natin dito, no, yung request ni Paul. Although ito'y parang personal request niya. Sabi niya, idalangin ninyo kami na bigyan sila ng opportunity ng Panginoong Diyos. Pero ang maganda kay Pablo
ay yung pagiging handa niya sa oras na ang Panginoong Diyos ay tumugon sa panalangin ng mga banal, ng mga taga-Kolosas para sa oportunidad sa Ebanghelyo. Sabi niya, buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain, to preach, to speak. Si Paul ay nakahanda na mag-share sa oras na ang Diyos ay nagbigay ng oportunidad. Nakahanda niya itong sabihin, in spite of sufferings, in spite of difficulties. Sabi niya na dahil din dito'y may mga panikala ako. Kasi po, kaya nga sabi ko, partnership. Nananalangin ng iglesia at dapat tayo na mga itinalaga ng Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo, tayo naman kailangan ay laging nakahanda kahit alam natin na mahirap. Sometimes it is expensive. But we must ready to respond. Ang problema, kung nagpe-pray ang church at pagkatapos tayo naman ay atubili, hindi po magmamaterialize yun. O vice versa. Yung mga humahayo ay sabihin natin on fire sila. Tapos ang church ay very cold sila. At ito yung binibigyan diin ni Apostol Pablo dito sa bahaging ito na hindi lang ang family ang makakatulong to evangelize the community, kundi ngayon ay binigay niya yung burden of proof sa iglesia at sa kanila na mga itinalaga ng Panginoon. Kaya nagpe-pray ang church. Pag may opportunity naman, dapat ay nakahanda ang mga itinalaga ng Panginoon. Sabi nga ni Pablo, itinalaga kami sa ministrong ito, sa pag-iebanghelyo. At ang sabi niya rito, kailangan din nila yung prayer. Ito pa ang isa pang kailangan. Bakit kailangan nila ng prayer? Sabi rito, verse 4, upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat na salitain. Kasama po ito sa request ni Paul sa kanyang prayer, no? Pinaalala niya na ang pananalangin ay bahagi ng buhay ng mga taga-Kolosas. Pinaalala niya, pinaalala niya ang kahalagaan ng panalangin na ito para sila'y ipanalangin, para sila'y makabahagi sa pag-iebanghelyo. At nang sa ganon, si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama ay laging nakahandang tumugon kahit na alam nila na ang opportunity na ito, ang open doors na ito ay may kahirapan.
a lot of adversary. Merong pakikipagbaka. May sufferings. At kailangan din niya yung prayer para siya ay maging faithful to preach the gospel, that I may make it manifest as I ought to speak. Yung maliwanag niya na maibahagi ang ebanghelyo, ang hiwaga ni Kristo sa mga hentil, gayon din sa mga Hudyo. Kaya dito makikita natin, alam ni Pablo na ang pag-evangelize, kailangan niya ang pangunguna ng Panginoong Diyos. Yun ang isang bagay na nakikita natin dito sa request ni Paul sa mga taga-Colosas. Ipinapakita rito na ang pag-evangelize ay kailangan natin ng Panginoong Diyos. Siya yung nagbubukas, siya yung nagbibigay ng kaliwanagan upang mahayag natin, at siya yung nagliligtas. Kaya ano ang makikita natin dito? Huwag nating kukunin sa ating sariling pagsisikap, sa ating sariling kalakasan, sa ating sariling karunungan, sa ating sariling kaparaanan. Kapag kinuha natin sa ating sarili ang gawain ng pag-iibanghelyo ng iglesia o ng individual, hindi po ito pagpapalain ng Diyos. Hindi po ito magbubunga. Kaya kailangan natin ipanalangin. Kailangan din natin sila din ipanalangin dahil nga may mga kaaway. Yung siguro sa panahon na yon, yung safety ni Paul, alam naman natin na may mga pagkakataon noong sila ay nasa missionary journey, kuminsan sila ay inihulog lang sa pader para makatakas dahil alam natin na mayroong mga panganib. Parang kung bibigyan ko po ito ng practical, sa ngayon po, alam ninyo, ang nakikita kong panganib namin ni brother dyan, yung aming pagbabiyahe. Kasi, lagi pong mayroong mga news sa mga dinadaanan namin ni brother dyan, endless exit sa mga pinupuntahan natin. May mga sakuna, may mga aksidente. Although wala naman sigurong nagte-threat sa amin tulad nila Paul, pero alam natin may adversary. Kaya ito yung isang bagay na prayer. Kailangan po ang panalangin sa pag-evangelize. Personal at ang church, at nakita natin na kailangan natin ng Panginoong Diyos sa ating pag-evangelize. Sabi nga ni Pablo sa unang Korinto, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ang Diyos ang nagpatubo, at ang Diyos ang siyang nagpapalago. Kailangan po na lagi tayong nagtitiwala sa kapangyarihan ng Ebanghelyo at sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa ating sarili. At hindi lamang po prayer ang kailangan. May makikita pa tayo na importanteng kailangan din dito, yung sinasabi rito ni Paul na sa verse 5,
magsilakad kayo na may karunungan na nasa labas na inyong samantalahin ang panahon. Walk in wisdom toward outsiders. Pansinin natin, no? Ang si Pablo, maging ang Panginoon, lagi niyang ina-identify yung unbeliever to believer. Kaya yung sinasabihan niya rito na magsilakad kayo na may karunungan, ang tinutukoy niya rito ay yung mga believer. Walk in wisdom. Alam naman natin yung wisdom dito, hindi yung karunungan, hindi yung marami kang alam sa Bible, hindi po yun yung page to page, alam mo ang Bible, hindi ito yung from Genesis to Revelation ay alam mo ang Bible. Knowledge po yon. Knowledge yon. Yung wisdom is how to live, how to apply. The knowledge comes from the Word of God. Yun yung wisdom. Walk in wisdom means mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Lalo na sa mga panahon na may suliranin, panahon na mga pagsubok, sa mga panahon na kailangan natin yan ng wisdom, yung application. Yan din yung sinasabi ni Santiago. Huwag lang tayong tagapakinig ng salita, kundi tayo maging tagatupad. Yan din yung sinasabi ng Panginoon na yung tagatupad ay para siyang nagtayo ng bahay sa batuhan. At ang bato na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoon, the living Word. Although dito sa Tagalog, karunungan, pero sa English, walk in wisdom. Lalo na, pansinin po natin to, no? Lalo na po pagka, sabi niya, toward them that are without. Sabi niya, magsilakad kayo na may karunungan sa nga nasa labas. For the sake of unbeliever. Although, siyempre, tayo ay namumuhay sa salita ng Diyos. Sabi nga, dahil mahal natin siya, we obey the commandment of God. Dahil mahal natin siya bilang ating pagpupuri sa Diyos. Pero, alam ninyo, yung pamumuhay natin na yon ay higit na makikinabang ay yung mga nasa labas. Kaya, even ang ating Panginoon, sabi niya, let your light so shine before men. Ang tinutukoy niya ron, yung unbeliever. Yung ating pakikitungo sa mga unbeliever. Napaka-importante nun. Yung pamumuhay natin. Kaya minsan may mga nasisave through doon sa life natin. Yung nakita nilang kung paano tayong binago ng Panginoon. Yung nakikita nilang pamumuhay natin. Nahamon sila, na-challenge sila, na-enlighten sila, nagiging curious sila. Lalong-lalo na yung mga talagang nakakakilala sa atin. Nakikita nila yung talagang pagbabago sa atin. Kaya, walk in wisdom toward outsiders. At ang sabi rito, na inyong samantalahin ang panahon. Redeeming the time. Parang yung opportunity, parang ang sinasabi rito ni Pablo,
nananalangin tayo, pagbuksan tayo ng Diyos, tumugon naman tayo pag binuksan ng Diyos, mag-response tayo, gawin natin yung dapat nating gawin, at samantalain natin yung pagkakataon. Parang ang pinapakita rito ni Pablo yung urgency. Yung talagang ito yung kailangan ng mga taong ito. Kaya hindi lang tayo, wag lang tayo, yung parang sinasabi ni Pablo rito, yung salitang samantalin. Wag lang tayo maghintay ng opportunity. Sabi ko nga, make opportunity. Dahil sinasamantala natin, redeeming the time. Nagpe-pray tayo, pero maganda gumagawa rin tayo ng oportunidad sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Kaya yun yung walk in wisdom. At samantalain natin yung mga bawat pagkakataon. Huwag lang tayong maghintay ng pagbukas ng Diyos, kundi samantalain din natin yung mga pagkakataon at yung mga opportunity at gumawa tayo ng opportunity. Yan yung lagi kong sinasabi. Make an opportunity to preach the gospel. Kaya itong verse na 4-5, parang challenge ito sa mga mananampalataya na maging matalino, mamuhay ng nakalulugod sa Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng pamumuhay natin ay maaaring makita ito ng mga unbeliever at magkaroon tayo ng opportunity to share the gospel of Christ. Kaya kailangan natin to, panalangin, pamumuhay. At lastly, sa 6 and 7, sabi niya, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Ito sa verse 6. Una, panalangin, pamumuhay, at dito naman kasama yung pananalita. Sa English, sabi niya, let your speech be always with grace. Yan. Kailangan natin na itong bagay na ito at alam naman natin na ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na magkalasang asin, although alam natin yung kahalagaan ng asin, no? Ayan ay preservative during nung panahon na yon, at ito rin ay tumutukoy sa mga salita ng Diyos. Kaya sabi nga sa Luke 4:22, no? Luke 4:22. Sabi rito, at siya'y pinatotohanan ng lahat at nangagtaka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig, at sinabi nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Yung mga teaching ng ating Panginoon, yung kanyang mga salita ay mayroong biyaya, nangungusap sa mga tao,
bibigay ng kaliwanagan. Kaya nga, maging si Pablo sa pag-aaral natin doon sa aklat ng Epeso, ay sinabi niya rin na napakahalaga na ang ating pananalita ay magkaroon ng biyaya sa mga nakikinig. Epeso 4:29. At alam natin na ang mga para ang ating mga salita ay magkaroon ng biyaya, dapat ang ating mga salita ay ayon sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ang sabi rito, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Kapag ka po kasi ang Panginoong Yesus ang ating laging bukang bibig, ang mga katuruan ng ating Panginoon ang ating bukang bibig, ito'y nagiging biyaya. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon ay puspos ng biyaya at katotohanan ayon sa unang 1, no? Sa Gospel of John. Sabi roon sa John chapter 1 verse 14. Sabi roon, at nagkatawang tao ang Berbo at tumaan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalwalatian gaya ng sabugtong na ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya pagka lagi natin sinashare po ang gospel, ang Panginoong Jesucristo sa mga tao, ito ang mga pananalitang nagdadala ng biyaya sa mga nakikinig. At alam naman natin, sabi nga, sa pakikinig, nagsisimula ang pananampalataya. At alam naman natin na ang kaligtasan ay biyaya lang ng Diyos sa bawat sumasampalataya. Ang biyaya, kaya maganda po, hindi lang yung prayer ang maging parang habitual o bahagi ng ating pamumuhay, kundi ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay maging bahagi ng ating pamumuhay. Sa ating mga mahal sa buhay, yung pakita natin, yung pamumuhay natin, at yung pananalita natin, ibahagi natin sa kanila ang ating Panginoon. Sapagkat sa tuwing ang Panginoon ang ating nasasambitla ang Ebanghelyo, ang tungkol sa Panginoon, ito ay laging may daladalang biyaya. Kaya sabi ni Pablo, ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Sabi niya, let your speech be always with grace. Meaning, kanina, continue in prayer. Ngayon, always share the gospel. Maging bahagi ng ating pamumuhay. Maging matalino tayo sa ating pamumuhay. Maging bahagi ang ating pag-share, pagsasalita tungkol kay Jesus. At yan ang nais ni Pablo na iwan sa mga mananampalataya dito sa Colosas, no? Yung kanilang panalangin, kanilang pamumuhay, yung kanilang pagbabahagi, pagsasalita na punong-puno ng biyaya. Although yung iba ginagamit nila rito yung magkalasang asin, no? Yung sinasabi nga yung asin ay ginagamit sa preservative, ginagamit din ito sa pagsamba, no? Pero ang pinaka content ng pinag-aaralan natin dito ay yung sinasabi ni Pablo ay tungkol sa pag-evangelize. At kabahagi rin po yung ating paghahanda sa pag-evangelize. Pananalangin, pamumuhay,
sabi niya, may biyaya na magkalasang asin upang inyong malaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. May kinalaman po yan sa ating paghahanda. Kailangan nakahanda rin tayo. Para kung may mga tanong, ay masasagot natin ito mula sa mga salita na nagdadala ng biyaya. At yan ay ang mga katuruan ng ating Panginoon. Sapagkat kung pagka tayo po'y naghahanda, tayo ay nagkakaroon ng strength. Nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Totoo. Kahit naman sino po, pagka hindi ka nakahanda sa anumang labanan, ay medyo ma-intimidate ka. Kaya kailangan nakahanda. Paano po tayo maghahanda? Siguro yung pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po. Dito, makikita natin itong kaunting talata na ito. Sabi ko nga, ito'y punong-puno ng mga katotohanan, no? Dito sa ating pinag-aaralan. At yung kung magkakaroon tayo ng reflection dito, ay tingnan natin yung ating, siguro yung ating prayer life. Yan bilang reflection siguro, yung prayer life natin. Kumusta yung prayer life natin? Tayo ba ay mainit sa pananalangin natin? Kasama ba sa pananalangin natin ang pag-iebanghelyo ng iglesia, ng mga kapatid na itinalaga ng Panginoon para sa paghayo sa pag-iebanghelyo? O nagpe-pray tayo, malamig? Tandaan natin, pag malamig kung patay yung incense, sabi nga doon sa, parang sa Psalms yun kalimutan ko lang yung talata, pero sa Psalms yun na kailangan ay pagningasin yung insenso para makaabot. Parang ganun daw yung panalangin. Kaya kailangan maging mainit tayo sa panalangin. Yan yung reflection. Tapos, kumusta yung ating life? Kumusta yung ating buhay? Tayo ba ay nagiging matalino? Yung lalo-lalo na sa mga unbeliever o ang tingin nila sa atin materialismo tayo, hindi tayo spiritual. Baka ang tingin nila ay materialismo tayo. Nasi-share ba natin ang gospel, ang word of God? Nagiging bahagi ba ng ating buhay? Ang ganitong pag may kausap tayo, di natin namamalayan, nakakapag-share na pala tayo. Yun yung gustong mangyari ni Pablo, na maging bahagi ng ating buhay. Yung ating ay mayroong grace, seasoned with salt. At naghahanda ba tayo? Meron ba tayong mga quiet time, devotional time? O meron ba tayong mga part na pinag-aaralan sa Bible, topical, o mga bagay-bagay na kailangan natin matutunan para tayo maging handa? Maraming way para tayo ay maging handa. Yung tinatawag na character studies, word studies, yan, nakakatulong yan. Meron ba tayong mga ganon o hindi tayo naghahanda? Kaya sana po ay although nakita natin yung pinaka-content at binigyan natin ito ng application and reflection. Let us pray.
Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po at nakita po namin ang panalangin po ay hindi po siya pagka po may kailangan lang kami at kapag ka po kami ay nasa mga kahirapan, kundi nakita po namin na ang panalangin ay bahagi ng aming buhay sapagkat binuksan mo ang iyong trono para sa amin pong mga anak mo sapagkat kami po ay maaari pong dumulog lagi sa iyong banal na trono. At salamat po at pinukaw mo ang aming puso't kaisipan upang maging maingat kami sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Nang sa ganun po ay magsilbi kaming liwanag po sa kanila. At tulungan mo rin po ang bawat isa naway maging bahagi rin ng pamumuhay namin, ang mga salita mo na natatanim sa puso't isip namin, naway sila po ang magsilbing mga biyaya at asin sa mga tao na amin pong nakakausap, sa amin pong mga iba-ibang mga pagkakataon na may mga kausap kami, naway ang iyong mga salita, ang ebanghelyo, ang aming Panginoong Yesus, ang siya pong namumutawi sa aming mga labi upang sa ganun po ang aming mga pakikipag-usap ay maging mabiyaya at magkalasang asin. At tulungan mo rin kami na maglaan ng hindi lang ng pananalangin kundi ng pag-aaral sa iyong mga salita upang kami laging maging handa sa anumang mga katanungan nang sa ganon ay sa pamamagitan ng mga kasagutan sa kanilang mga katanungan mula sa iyong mga salita ay tunay na mahikayat sila sa pananampalataya at makasumpong sila ng biyayang kaligtasan. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. At naway hindi lamang po namin ito natutunan, kundi matimo sa aming puso at masumpungan mo ang bawat isa na palagi nananalangin at hindi lamang po ang panalangin, masumpungan mo ang aming pamumuhay na kagamit-gamit para sa iyong harapan, para kaming isang malinis na sisidlan na gagamitin mo para sa iyong kalwalatian. Ang aming pananalita at ganoon din ang aming pag-iisip upang mapagandaan namin sa pamagitan ng pag-aaral, pagninilay-nilay sa iyong mga salita. Ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbog pong anak na si Jesus. Amen. Balik ko muna po sa ating MC para po sa ating mga katanungan at kasagutan. Patuloy po ay pagpapasalamat sa Diyos sa ating pong mga napag-aralan at maraming salamat din po sa anak po na kanya pong ginamit. At ngayon po mga kapatid, kagaya po ng nasabi ng ating tagapagturo, ay open na po tayo sa ating pong mga katanungan. Kung meron po tayong mga tanong po, ay pwede lang po tayo mag-open ng mic or gumamit po ng ating pong chat feature dito po sa ating Google Meet. At marahil po kung may mga katanungan din po ang mga kasama natin sa ating pong Facebook Live, pwede niyo pong i-type, i-comment po ang inyong katanungan at aming pong babasahin po. Sige po, open na po tayo sa mga question and answer po. Sige po mga kapatid, baka meron po tayong question po.
Wala po ba tayong mga katanungan po? Last call po, baka meron pong question. Marahil pasuyo ko rin po sa mga kapatid po na maaaring makapag-monitor sa Facebook po natin kung mayroon pong katanungan. Sige po, marahil ang silence po natin ay ibig kong sabihin ay wala po tayong katanungan at naging malinaw po yung pag-aaral natin. Naging hamon po ito sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, sa ating pong pagtatapos, tingin po natin kay Brother Jan na pangunahan po tayo sa closing prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Lubos po, Ama, ang aming pong patuloy po na pasasalamat po sa gabi po na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin pong pagpapatuloy po ng pag-aaral po sa aklat po ng Colosas. Patuloy din po, muli po pinaalala po ninyo ang kahalagahan po ng personal na pananalangin, ang kahalagahan po ng pananalangin po ng buong iglesia, ang kahalagahan po ng pananalangin po sa mga humahayo at sa mga nadadatnan po ng mabuting balita ng kaligtasan. Dahil patuloy po, Ama, ang bagay po na ito ang nagbibigay po sa amin ng pag-asa po na ang inyo pong makapangyarihang kamay po ang patuloy po na kikilos po sa lahat po ng bagay. Dahil tunay po kung sa amin pong sarili, kami po ay magpe-failed sa lahat po ng mga bagay po na kukunin po lang namin sa lakas po namin, sa talino po namin, sa mga kakayanan po namin. Pero nakita po namin kung ito po ay amin pong hihilingin po sa panalangin. Tunay po na pagkakaloob po ninyo ang bagay po. Nakita po namin na wala pong imposible po sa inyo po. Kaya dalangin po namin maging po sa mga personal po na mga application, reflection po. Patuloy po ang inyo pong mga salita, ang mangusap po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyong pong anak na ginamit na naghayag po ng inyong pong mga salita. Sa bawat isa po na nakadalo at sa mga makakapakinig po ng inyong pong mga salita na ma-upload din po sa online. Patuloy po ang banal na espiritu ang mangusap po nang sa gayon po ang inyong pong mga salita ay tunay po na maging makinabang po sa lahat po ng mga makakapakinig. Salamat po muli sa inyo po na pinagkakatiwala ang gabi po na ito at mag-ingat sa lahat po ng mga kapatiran. At ito pong lahat ay amin pong muli dinadalangin sa matamis na pangalan po na ipong bugtong na anak, si Kristo Jesus. Amen. Good evening po and God bless po. Thank you po. Good evening and God bless po sa ating lahat. Thank you po. God bless po. Thank you po. God bless po. Good evening. God bless. God bless. Good evening.